Kahit pinigilang ipalabas, merong patuloy dagdag reklamo na lumabas laban sa inimbestigahan naming piskal. At ang naunang nagreklamo na si Aina, dumaan sa trahedya. Heto't alamin po natin ang pagtatapos ng kontrobersyang ito. Nag-decide talaga siya na dalhin talaga ako doon sa motel. So, habang nagpapalakad kami, pero tumatawag na ako sa CIDG. Bago pa man makalayo sina Piskal at Aina, umaksyon na ang mga operatiba. Ano yun? Nakaresto namin, ha? Bakit? Sandali, teka muna, bago po. Oy! Marami na? Sige po. Ay, nagkarapat ang walang ipo. Sandali, oh. Ha? Ano ko inuhuli? Ano bang ginawa ko? Wala naman akong ginagawa. Nasaan yung pera, sir? Nasaan yung pera? Wala ho! Nagpapilok ako eh. Lumabas naman ang isa niyang kaopisina. Traffic, wala naman akong ginagawa. Nagdapa pa nga ako. Maawa naman kayo sa akin. Ano mo na ano? Basta nila. Sir, operation. So, hindi naman ako buka. Eh, nga eh. Ano pa yung huli? Nakalagkat niyo ko eh. Wala naman ako ano. Pahirapan ang nangyaring pag-aresto kay Piskal Imperial. Ano ba yun? Sandali lang. Hindi nga eh. Nakapilok nga ako eh. Ay. Saan yung pera? Teka, nasaan ang pera magsisilbing matibay na ebidensya laban kay Piskal? Sa crime laboratory sa Campo Crame, dinala si Piskal para sumailalim sa fluorescent powder test. Naku, napilayan na raw yata si Piskal. Pero sa medical examination, hindi naman nabanggit na may pilay po kayo. Sa surveillance video, tinanggap at pinilang pa ni Piskal ang pera. Pero paglabas ng resulta ng fluorescent powder test, negatibo si Piskal. Siguro sabihin na rin nung desperation ni Piskal. Dahil nung inaresto namin, pawis na pawis siya. Kaya siguro hindi tumalab yung violet fluorescent powder sa amin yun. Kaya na negative. Nang hingi namin ang kopya ng crime laboratory test, hindi na raw sila nagpagawa nito. Talaga naman, ano pa kaya ang ebidensya magpapatunay sa reklamo ni Aina laban kay Piskal? Gayong hindi nakuha mula sa kanya ang marked money at negatibo pa siya sa test. So mahihirapan ng pulis na para pasukin pa yung opisina niya, tumasakin natin para lang makuha yung ano. So kailangan ng another move yun to get the money in question. Siguro yung search warrant, i-apply pa natin para ma-search natin yung opisina niya. Pero pagdating ng Lunes, hindi na nag-apply ng search warrant ang CIDG NCR. Sigurado yun, natawagan na niya yung mga kalapit niya o kaibigan niya para alisin yung ebidensya ron sa loob. Sa Department of Justice dinala ang demandang isasampa laban kay Piskal Imperial. Nakakasuhan natin siya ng violation ng section, paragraph B, section 3 ng Republic Act 31 yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act ng direct bribery. Nagsampa na rin si Aina ng kasong administratibo laban kay Piskal Imperial sa DOJ. This is the first time that I've encountered something of this sort. No, the allegations are such that aside from the money that is being extorted, sexual favors are also being demanded. Ang mandate namin is to conduct investigations, hard as it may be. We will just have to treat everybody the same way that we conduct investigations whenever cases are filed with us. So we cannot make any distinctions. Sinubukan naming hinga ng pahayag si Piskal para sagutin ang mga paratang sa kanya, pero tumanggi na siyang sumagot. Kasalukuyang nakalaya si Piskal Imperial habang isasailalim siya sa isang preliminary investigation. Sa Korte Suprema naman, nagsampa na ng formal na reklamo si Aina laban kay Piskal. Pinag-aaralan naman ng Integrated Bar of the Philippines ang reklamong ito. Kung mapatunayan daw kasing may pagkakasala si Piskal, maaari siyang tanggalan ng lisensya sa pagka-abogado at sa serbisyo. Nang mapanood ng hepe at iba pang mga piskal ang surveillance video kay Piskal Imperial, hindi nakakibok ang karamihan. Bakas sa muka ang pagkadismaya.